In terms of religion and conversion naman, sabi ni Antonio de Morga emphasizes the positive role of Catholicism in civilizing the natives, claiming that conversion to Christianity was quick and successful. Ngayon, sabi naman ni Rizal challenges this, showing how first conversion and the destruction of indigenous spiritual belief led to the loss of important cultural identity. He notes how native practices were demonized by the Spanish allergy. So, kung maalala nyo dati sa mga dati natin pinag-aralan, elementary, sa mga napapanood natin sa mga television, yung mga natives natin, mga ninuno natin is meron silang mga spiritual beliefs dati. Dati sumasama sila sa, may mga anito, may mga Diyos sila na kagubatan, Diyos ng mga ganto, mga diwata. And yun yung mga spiritual beliefs na talagang dapat sa kanila lang. Then ngayon, in-emphasize dito ni Morgan na yung conversion daw na Catholicism sa kanila is successful and quick. Not knowing na yung mga important spiritual beliefs ng mga natives natin noon ay nawala ng dahil doon. Yun ang sinabi naman ni Rizal noon. Next is Filipino achievements. So, Morga barely acknowledges any significant Filipino contribution to society, focusing instead on Spanish reforms and structures. Sabi naman ni Rizal stresses pre-colonial Filipino achievements in areas like metallurgy, shipbuilding, noting the construction of sophisticated warships and trading vessels, and literacy, the widespread use of baybayin script before Spanish arrival. So sa mga achievements ng mga Filipino during pre-colonial times period is, sabi ni Antonio de Morga is, wala daw masyado. Hindi siya doon gaano nag-focus sa but instead nag-focus siya sa mga nagawa or naiambag ng mga Spanish nung pumunta sila dito at nakihalibuilo sila sa mga natives dito sa atin. Ngayon, sabi naman ni Rizal is marami tayong mga achievements noon. Halimbawa na lang is yung sa Ifugao, sa famous rice terraces natin. So, yung famous rice terraces natin is na-create siya ng mga natives natin, mga ninuno natin, bago pa man dumating yung mga Spaniards. So, isa yun sa mga achievements natin. Unang-una, sumigat siya buong mundo. So, pagdating sa agriculture, pagdating sa shipbuilding, kasi noon, gumagawa na tayo ng mga barko, hindi lang pandigma, pangangalakan, nakakapag yung mga ship, yung mga bangka ginagamit nila sa mga pangingisda sa panghabang buhay nilang mga pamumuhay. So doon pa lang nandun na yung mga achievements ng mga Filipino natin, mga natives natin Filipino, at hindi yun gaanong na-emphasize doon sa may sinulat na libro ni Antonio de Morga. Next is the role of women. Ngayon, sabi ni Antonio de Morga is, Morga only briefly mentions Filipino women, primarily in relation to their roles in conversion and marriage to Spaniards. Sabi naman ni Rizal emphasizes the high status of women in pre-colonial society, such as their roles in trade, religion as babaylans, and governance. He criticizes how colonialization led to their subjugation. So, dito sa isinulat ni Antonio de Morga, ang role daw ng mga kababaihang Pilipina noong time na yon is para lang daw parang priority is makapag-convert sila into Christianity and also mapangasawa ng mga Spaniards. So sinabi naman dito ni Rizal is
mataas na yung katayuan ng mga kababaihan during that time bago pa man sila dumating. That time meron na tayong mga babaylan. Ang babaylan sa isang tribo, isang community sa isang tribo is mataas na yung parang katayuan. So siya yung parang kanang kamay, may tiwala sa kanya yung dato. Yung dato siya yung parang leader. Kumbaga sa barangay, siya yung barangay captain. So bilang isang pinuno ng isang grupo o isang komunidad is may tiwala siya sa babaylan. Kasi yung babaylan, isa siyang healer, isa siyang fortune teller, parang kaya niya makita yung hinaharap. Isa rin siyang, may kakayanan din siyang makipag-usap sa mga Diyos, sa mga anito. So, doon, nakuha niya yung tiwala at mataas ang tingin sa kanya ng mga kapwa niya, katribo or kapwa niya Pilipino during that time. So, doon na-emphasize ni Rizal na hindi lang basta mapangasawa lang ng mga Spaniards yung mga babae noon, kundi sa pagdating sa isang tribo or sa isang community mataas na, halimbawa sa absence ng dato, sila din yung isang tumatayo para maging kahalili or kakapalit ng dato. So ganun kataas yung katayuan din ng mga kababaihan natin dati. Next is indigenous people, sabi dito ni Antonio de Morga, tribes of whom cannot be safe because of violence. Sabi naman ni Rizal, they will always choose violence until the government enters because of their inhumane ways as answers those who do not submit to the friars. So, noon pa man kasi, meron na tayong government, meron na tayong leader, meron na tayong pinuno. So, ikaw ba, halimbawa na lang, ikaw ba, may biglang dumating na dayo, and kayo bilang isang komunidad, gusto kayong sakupin ng dayo na yun, ng dayuhan na yun. So, hindi kayo papayag. So, ang naging sagot ng mga natives natin noon is magmatigas or lumaban. So, ngayon, yung mga dahil nga ang hawak lang natin nun is bolo lang, tsaka mga panak or tsaka sibat is syempre mas mananaig dun yung mga Spaniards. So through that, mas finurse sila ng mga Spaniards para masakop sila. So sinabi ni Rizal na talagang ipaglalaban ng mga Pilipino kung ano man ang meron sila. So kaya doon sinabi ni Antonio de Morga na hindi nga safe ang mga katutubo natin noon dahil nga hindi sila agad papayag na masakop lamang agad ng mga Spaniards noon. So next reporter.